Hansen ay babangon bilang Time Sky Leader, ngunit may sakripisyo ito. Kabanata 3375 hanggang Kabanata 3376. Kabanata 3375. Ang dalawa ay bumalik sa kanilang frozen na estado. Kung hindi lalapit sa kanya si Ancient Devil, wala talagang magagawa si Hansen sa kanya. Napakislot ang noo ni Ancient Devil at sinabi, Hansen, kung patuloy tayong ganito, maaakit natin ang atensyon ng ibang tao. Isang bagay lang ang oras bago dumating ang iba. Kapag nangyari iyon, masama iyon para sa ating dalawa. Ayos lang sa akin iyon, sabi ni Hansen na may ngiti. Mas madaling harapin ang ibang tao kaysa sa iyo. Ngumiti si Ancient Devil habang inuungol ang ulo. Hindi mo na kailangan pang sabihin iyon. Kahit na matalo mo ang bawat kaaway dito, hindi mo pa rin makukuha ang Sky Clock. Walang saysay na idikit mo ang sarili mo dito. May paraan ako para maresolba ang deadlock na ito kung parehong makikinabang ang ating dalawa. Sabihin mo pa, at titingnan natin. Hindi talaga gustong akitin ni Hansen ang atensyon ng ibang elite. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kanyang bagong katawan. Hindi niya makontrol ang kapangyarihan na meron siya. Tumingin si Ancient Devil kay Hansen at nagtanong, gusto mo bang maging leader ng Time Sky ang Sky Clock? Opo. Tumanggo si Hansen. Magandang bagay iyon. Ako'y mayroon ng posisyon bilang leader. Hindi ko kailangan maging leader ng Time Sky. Maaari kitang tulungan makuha ang Sky Clock para maging leader ka ng Time Sky. Bilang kapalit ng kabutihang ito, kailangan mong dalhin ang Sky Clock upang tulungan ako bilang pabor. Anong pabor iyon? Tanong ni Hansen. Hindi ko masabi sa iyo ngayon, ngunit malalaman mo ito kapag dumating ang oras, sabi ni Ancient Devil. Ang kanyang mga salita ay puno ng misteryo. Paano gagana ang ganitong palitan? Kung ang sikreto mong pabor ay patayin ako, talagang inaasahan mo ba na papatayin ko lang ang sarili ko? Naumay si Hansen. Tumawa si Ancient Devil. Maaari mo ba akong pangakwan ng ganoon? Namula ang mukha ni Hansen. Mabilis siyang naging normal na tao at nagtanong, kung hindi ka naniniwala sa akin, hindi ka ba nag-aalala na baka sirain ko ang aking pangako kapag dumating ang oras? Isang totoong banta iyon, hindi ba? Hindi naman tayo best buddies. Maaaring hindi ka ang pinakamapagkakatiwalaang tao na nabuhay, ngunit palagi akong handang bigyan ng benepisyo ng pagdududa ang mga tao. Bukod pa rito, mayroon ka ring hangganan. Hindi kayong tipo na tuluyang lalabag sa mga pangako. Iyon ay isang bagay na buong tiwala kong maaasahan. Kung hindi ko iisipin iyon tungkol sa iyo, hindi ko pa iniisip ang pakikipagtulungan sa iyo. Ngumiti si Ancient Devil. Hindi masama ang sinabi mo, sabi ni Hansen. Siguro maaari tayong magtrabaho ng magkasama ng kaunti, ngunit ako ang manggenguna rito. Sakaling sabihin mo na hindi ko tinutupad ang pangako, maaaring hindi ko tuluyang matupad ang pagtulong sa iyo. Kung ang hihilingin mo sa huli ay salungat sa aking prinsipyo, wala na ang kasunduan. Oo, ayos lang sa akin iyon. Iyon ang kasunduan. Tutulungan kitang kunin ang Sky Clock at maging leader ng Time Sky. Bilang kapalit, tutulungan mo akong gawin ang bagay na ito. Pagkatapos nito, lumapit si Ancient Devil sa Crystal Needle. Sandali, nakatayo ka pa rin doon. Sabihin mo sa akin ang gagawin. Hindi naglakas loob si Hansen na maliitin si Ancient Devil. Huminto si Ancient Devil sa kanyang paglakad at ngumiti. Masyado kang maingat. Kung gusto mong kunin ang Sky Clock, hindi naman iyon gaanong mahirap. Ang pangunahing punto ay kailangan mong gamitin ang tamang paraan. Anong paraan? Tanong ni Hansen. Hihinto ka muna sa pagtutok ng karayom, pagkatapos sundin mo ang sasabihin ko. Hindi masyadong nagpaliwanag si Ancient Devil. Tumanggo si Hansen. Inabot niya ang kanyang mga kamay at pinahinto ang Crystal Needle ng Sky Clock. Pinahinto niya ito at nagtanong kay Ancient Devil, ano ang susunod kong gagawin? Itinaas ni Ancient Devil ang ulo at tumingin sa stone clock ng Time Sky. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya kay Hansen, itulak ang karayom sa posisyon ng 12 o'clock. Hindi nagatubili si Hansen. Gumalaw ang kanyang mga kamay upang itulak ang Crystal Needle. Itinulak niya ito sa posisyon ng 12 o'clock. Tiningnan ito ni Ancient Devil ng ilang sandali at sinabi, ngayon, itulak ito sa 9 o'clock. Dinala ni Hansen ang Crystal Needle sa kung saan gusto ni Ancient Devil. Ginawa niya ito ng 7 o 8 beses. Habang ginagawa ito, nakatayo si Ancient Devil sa kanyang pwesto, nagkakalkula ng isang bagay na hindi alam ni Hansen. Talaga bang gagana ito? Nagtataka si Hansen kung gagana nga ba ito. Malalaman mo rin kung gagana ito sa tamang oras. Hindi nagpaliwanag si Ancient Devil. Pinagalaw niya muli si Hansen sa Crystal Needle.
Sa ikalabindalawa na pagtulak ni Hansen ng Crystal Needle sa lugar na gusto ni Ancient Devil, may kakaibang tunog. Parang tunog ng lock na bumubukas. Dahan-daang nagsimulang gumana ang crystal clock. May mga cogwheels na gumagalaw sa loob nito. Nagsimulang umikot ang crystal needle ng kusa. Nagsimulang bumukas ang crystal plate. Ipinakita ang dalawang karagdagang crystal needles. Nagkaroon ito ng hugis ng orasan na mas pamilyar kay Hansen. Naging orasan ito na may 3 needles. Nang gumalaw ang 3 needles, nagsimulang umikot ang makina at cogwheels ng crystal clock. Nagkaroon ng malaking pagbabago ang orasan. Ang higanting orasan ay tila lumiit, ngunit sandali lang iyon. Naging maliit na alarm clock na patuloy na naglalabas ng kakaibang ilaw na tumama sa kamay ni Hansen. Nang dumampi sa kamay ni Hansen ang ilalim ng crystal clock, parang tatak sa kanya. Iniwan nito ang isang spell na tila naglalaman ng titulo ng Time Sky Leader. Nagsimulang tumunog ang lahat ng mga kampana ng Time Sky. Lahat ng stone clocks ay naglabas ng tunog ng kampana. Napakalakas nito. Sa lahat ng 33 skies, parang ipinagdiriwang ng stone clocks ang pagdating ng bagong leader. 2 na lamang ang bakanting leader na upuan sa Geno tablet. Ngayon, isa na ang nag-iilaw. 29 Sky Leader, Hansen. Nagulat ang universo ng mga kaharian at ang Geno Universe. Noong nakaraan, nakuha na ni Hansen ang pamumuno ng isang sky na kalaunan ay tinanggal at pinalitan ng iba. Ngayon, siya ay naging Time Sky Leader. Sa 33 skies, siya lamang ang taong naging leader ng 2 beses. Alam ko na magiging leader si Hansen. Labis na natuwa si Qin Bai. Hindi kasing tuwa ng karamihan ng mga royals ng Qin Kingdom sa pangyayaring ito. Ang pangalan ni Hansen ay nakakagulat. Isang maruming pangalan, at labis nilang hinanakit. Siya ang taong nais nilang mamatay. Sa isang panahon, inakala nilang baka patay na siya. Ang pagbabalik ng kanyang pangalan ay nagdulot ng kawalang katiyakan sa kanila. Sa kabilang banda, maraming tao ang natuwa sa Geno Universe. Sinasabi ko, lagi namang may potensyal si Mr. Dollar para maging leader. Malamang hindi talaga gusto ni Mr. Dollar maging leader ng Burning Red Sky, kaya iniwan niya iyon. Sobrang dominant si Mr. Dollar. Mas mahirap makuha ang posisyon ng leader ng Time Sky kaysa maging leader ng Burning Red Sky. Maraming elite sa universo ang sinusubukang kunin ang Time Sky, ngunit wala ni isa ang nagawa. Ngunit madali itong nakuha ni Mr. Dollar. Wala nang oras si Hansen para isipin kung paano siya tinitingnan ng iba. Isang sinag ng ilaw ang lumabas mula sa Geno tablet. Dumaan ito sa kalangitan upang tumama kay Hansen. Dinala siya nito sa Geno tablet. Hindi bago kay Hansen ang tanawin na ito. Noong huli, sa Soldier Weapon Sky, naranasan niya ito minsan. Sa oras na iyon, hindi siya pinagsamang espada at espirito ng sundalo. Sa huli, kalahating itinapon siya noong huling pagkakataon. Ito ang unang pagkakataon na naging Time Sky Leader siya, at wala nang nakapidyo sa kanyang pag-akyat. Lumipad siya pataas upang makarating sa Geno tablet. Hihintayin kita dito, sabi ni Ancient Devil habang pinapanood si Hansen na lumipad palayo. Tumango si Hansen. Hindi siya nagsalita habang hinihila papasok sa Geno tablet. Naranasan ito ng bawat leader. Sumiklab ang anino ng ilaw. Laking linaw ng paningin ni Hansen. Napansin niya na nakatayo siya sa harap ng Geno tablet sa ika-33 sky. Nang tumingin siya dito, napansin niya na hindi gaanong nagbago ang Geno tablet. Nasa loob nito ang pangalan ng 30 leader. Bukod kay Ningyu, walang leader ang sky na iyon. Wala ring leader ang ika-33 sky. Muli tayong magkikita. Isang matandang tinig ang narinig sa isip ni Hansen. Naalala mo ba ako? Tiningnan ni Hansen ang Geno tablet na may pagkabigla. Kabanata 3376. Nasa gene base ko na ang iyong mga gene. Siyempre, naaalala kita. Patuloy na sinabi ng Geno tablet, ikaw rin ang nagpauli sa akin sa aking pinagmulan. Kahit wala ang iyong mga gene, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Nagulat si Hansen. Ngayon na ito'y nakabalik sa pinagmulan nito, tila mas mataas ang intelihensya ng Geno tablet kaysa dati. Bakit mo ako dinala rito? Noong nakaraan, si Hansen ay naging leader ng Burning Red Sky. Ito'y dahil nakuha niya ang upuan ng iba. Hindi siya dinala sa Geno tablet noong nakaraan. Sa halip, siya ay pinatalsik ng mga puwersa ng kaaway. Wala siyang pagkakataong dumaan sa paraang tulad nito noon. Hindi niya talaga alam kung ano ang dapat gawin ng mga leader ng mga skies. Hindi ko dapat sabihin sa iyo na isa lamang kandidato. Dahil tinulungan mo akong makabalik sa aking pinagmulan, siguro handa akong sabihin sa iyo. Ang kompetisyon para sa pagtatatag ng 33 skies leaders ay karaniwang isang proseso para mahanap ko ang isang host. Kapag may leader na lumitaw, dinala sila rito upang masuri ang kanilang mga gene kung aabot ba sa aking pamantayan.
Huminto sandali ang Gino tablet bago nagsabi, ngunit hindi mo kailangang subukan. Sinuri na kita noon. Hindi rin umabot sa pamantayan ang iyong mga requirements. Kahit hindi ako karapat-dapat, kailangan mo bang maging euphemistic? Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na masaktan ang aking damdamin. Malungkot na sabi ni Hansen. Anong ibig sabihin ng euphemistic? Tanong ng Gino tablet. Wala na. Magpanggap ka na lang na wala akong sinabi. Mahinang tanong ni Hansen, nahanap mo na ba ang isang master na ikinasiya mo? Ang isang host ay hindi isang master, seryosong sabi ng Gino tablet. Hanggang ngayon, wala pang leader na nakaabot sa mga requirements na hinahanap ko. Wala pa rin ba ang leader ng ikalabimpitong Sky? Naalala ni Hansen na si Chinshu ang leader ng ikalabimpitong Sky. Dapat ay dinala siya rito para masuri. Malapit na ang leader ng ikalabimpitong Sky, ngunit may kulang pa, malamig na sabi ng Gino tablet. Hindi pa rin niya naabot ang hinahanap ko. Hindi ko siya pipiliin. Mataas ang pamantayan mo, sabi ni Hansen. Pagkatapos ay naisip niya, mukhang kailangan ni Chinshu gamitin ang kanyang katawan para maging reboot class at pagkatapos ay gamitin ang Gino prototype armor. Pagkatapos ng hakbang na iyon, saka lamang niya makokontrol ang Gino tablet. Kung hindi ito gagana, ibig sabihin ay hindi pa nangyayari. Pagkatapos isipin ito, nagtanong si Hansen, kung hindi ka makahanap ng host, ano ang plano mo? Isasara mo ba ang 33 skies at ititigil ang operasyon? Kung walang karapat-dapat na host, kakailanganin nating magkaroon ng Gino tablet fight upang makahanap ng leader na pansamantalang magiging host ko. Iyan ang kailangan gawin. Sabi ng Gino tablet na parang tao. Ngumiti si Hansen. Hindi ko alam na para pala iyon ang Gino tablet fights. Hindi mo ba lang sinusubukang piliin ang pinakamalaki sa hanay ng mga maliit? Ano sa tingin mo ito? Kung walang aksidente, ang tao mula sa ikalabimpitong Sky ang magiging host ko. Malinaw ang sinabi ng Gino tablet. Marahil hindi. Kilala ko ang isang tao na mas mahusay ang Jeans kaysa sa leader ng ikalabimpitong Sky. Pagkatapos niyang sabihin iyon, naisip ni Hansen, sana dumarating si Bauer rito para masuri. Maaaring siya ang maging master ng Gino tablet. Kung gagawin ni Chinshu ang huling hakbang, hindi pa rin madali ang reboot ng universe. Mula sa kasalukuyang mga leader ng 33 skies, wala pang isa na higit sa kanya. Kasama ka rin dito. Sa pinakakaunti, tapat ang Gino tablet. Dinukot ni Hansen ang kanyang ilong. Hindi mo kailangan sabihin iyon. Hindi ko tinutukoy ang mga leader ng 33 skies. Ang tinutukoy ko ay ang aking anak na babae. Masama ang iyong genes. Ang anak mo ay may genes mo, gaano na lang siya kagaling. Napaka-stricto ng Gino tablet. Napatahimik si Hansen. Hindi ba pwedeng mas mahusay ang genes ng anak ko kaysa sa akin? At ayos lang naman ang jeans ko, okay. Bahagyang nalungkot si Hansen. Mas masahol ka pa rin kaysa leader ng ikalabimpitong Sky, tahimik na sabi ng Gino tablet. Sapat na iyon para maramdaman ni Hansen ang mas malungkot. Ipinapangako ko sa iyo na mas mahusay ang jeans ng anak ko kaysa sa jeans ng leader ng ikalabimpitong Sky. Ngunit siya ay patuloy pa rin sa ebolusyon. Wala pa rin siyang pahintulot na maging leader sa 33 skies. Para sa atin, pwede ba muna siyang dumaan rito para sa pagsusuri? Napansin ni Hansen na ang Gino tablet ay may emosyon na parang tao. Marahil pwede itong kumbansihin upang payagan sila na gawin ang backdoor check kay Bauer. Hindi pa nakapag-combine si Bauer sa Gourdvine. Nakikita na pupunuin ang mga upuan ng mga leader kung hindi siya dumarating, magsisimula na ang Gino tablet fights. Kahit ganap na makapag-combine siya, wala siyang pagkakataon na kontrolin ang Gino tablet. Hindi sumagot ang Gino tablet. Hindi ito sumagot, na nangangahulugang hindi rin ito tinanggihan ang mungkahi. Naramdaman ni Hansen na pinag-iisipan ng Gino tablet ang proposal. Natutuwa siya rito. Kung nananatiling malamig ang Gino tablet gaya dati, hindi niya may hahatid si Bauer rito. Ngayon, may pag-asa siya. Papasyawan na ang huling Sky Leader, at wala pang nilalang na nakakasunod sa aking requirements, sabi ng Gino tablet. Pahihintulutan kitang subukan ito sa akin. Nang marinig iyon ni Hansen, natuwa siya. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Tumingin siya sa Gino tablet at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin na pwede kitang subukan? Hindi ba dapat dalhin ko ang anak ko rito? Hindi. Hindi mo pwedeng labagin ang mga patakaran, sabi ng Gino tablet. Hindi leader ang anak mo. Wala siyang pahintulot na dumating. Sasama na lang ako sa iyo para makita siya. Sinuri ni Hansen ang higanteng Gino tablet at nagtanong, paano ka sasama sa akin? Makikita ng pangunahing at reverse Gino universes ang Gino tablet. Kung aakyat ang Gino tablet mula sa 33 skies at sasama kay Hansen, magiging napakakakaibang tanawin iyon.
Madali lang, sabi ng Geno tablet. Kailangan mo lang iangat ang Sky Clock. Inangat ni Hansen ang crystal clock na nakuha niya at inilagay ito sa harap ng Geno tablet. Lumikha ang Geno tablet ng ilaw. Biglang pumasok ito sa crystal clock na nagdulot ng kamangha-manghang pagbabago. Napakaganda at elegante ng crystal clock, ngunit hindi ito mukhang espesyal. Ngayon, unti-unti itong nagiging hugis ng lapida. Napakaganda at elegante pa rin, ngunit medyo kakaiba. Para bang may hawak kang mini crystal gravestone sa kamay. Halika na. Bagamat alam kong mabibigo ang anak mo, para sa iyo, handa akong pumunta at tingnan siya. Ang tinig ng Geno tablet ay nagmula sa crystal clock. May 3 curve sa plate ng crystal clock. 2 curve ang tumataas at yumuko pababa. Mukhang 2 nakangiting mata. Isang linya ay nasa ibaba. Tumataas ito tulad ng kalahating bilog upang ipakita ang ngiti. Sa itsura nito, parang may ngiti ang lapida. Napakakaiba. Kung ayaw niyang makita si Bauer, sana itinapon na lang ni Hansen ang bagay na ito. Ang magkaroon ng orasan bilang regalo ay malas na. Ngayon, may orasan at lapida siya. Nakakadama ng pangit si Hansen. Hinawakan ni Hansen ang crystal clock at nagtanong, sa pamamagitan ng paraan, kamakailan lang ay nag-evolve ako. Dapat bumuti ang aking genes. Dapat ba akong muling subukan sa iyo?